Umalis ka na ngayon ha. Ano pa bang gusto mo marinig mula sa akin ha? Gusto mo bang harap-harapan kung sabihin sa'yo na hindi naman talaga kita minahal? Na ginamit lang kita dahil madali kang mauto? Na kaya kita pinakisamahan dahil nakukuha ko lahat ng gusto ko kapag nandiyan ka? Ano pa bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang mga naririnig at nakikita mo? Manggagamit kang hayop ka! Hindi ko hihilingin ang kamatayan ninyong dalawa dahil gusto kong makita ang pagdurusa ninyo habang buhay. Isinusumpa ko kayo na kahit anong paghihirap ang gawin nyo, mananatili kayong mas mababa pa sa alikabok. Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa pamilya ninyo. Higit sa 10 beses na pagdurusa ko ang mararanasan ninyo. Habang nabubuhay kayo, dadamahin ninyo ang galit ko. Mula sa inyo hanggang sa mga magiging anak ninyo. Ang pag-ibig ay ang isa sa mga makapangyarihang damdamin. Kaya nitong bumuo at sumira ng isang tao. Ang pag-ibig na peke ay siya ring nagiging dahilan para makapagbitaw ng salita ang pusong umaapoy sa galit. Meron pa kayang kapatawaran para sa mga taong sinasadyang sirain ang pag-ibig ng iba o sadyang may kaukulang parusa para makulong sila sa kadiliman at pagbayaran ang walang hanggang galit? Bakit? Ano bang sabi sa'yo? Hindi ka naman siguro kaagad tatanggalin. Maayos naman ang performance mo. Wala ka namang absent, saka isang beses ka lang naman nag-off ngayong buwan. Sabi kasi ni Ses, baka mabigyan ako ng warning eh. Bumaba yung performance ko ngayon. Bumalik ka na kasi sa team para matulungan mo ko. Hindi nga pwede, kasi inilipat na ako ng mismong boss. Mas malaki naman ang sahod na maibibigay sa akin eh. May dagdag akong 4K sa sahod ko. Kung babalik ako sa team, mawawala yun. Isa pa kasi yan si Maricel eh, nakakabuisit. Yung mga hawak kong account hindi naman pala maayos. Palibasa naiinggit yung sa akin eh. Di ba nung nasa team ka, ikaw ang pinakamataas na performance. Tapos ako pumapangalawa. Tapos siya pangatlo. Ngayong nilipat ka na, ako naman ang nanguna. Pero sinasabutahin naman ako. Tignan mo kapag ako nabuisit sa kanya, aabangan ko yan sa labas. Manahimik ka nga, mamaya may makarinig pa sa'yo. Ipatawag ka na naman sa HR. Alam mo na nga nangyari nung nakaraan eh. Muntik mo siyang batuhin ng cellphone. Mabuti na lang napakiusapan ko ang HR na huwag kang tanggalin. Ayusin mo naman kasi. Wala ka pang 1 taon dito, halos lahat nakaaway mo na. Paano hindi ko makakaaway ang mga yun? Ang yayabang nila. Ngayon nila ako pinagtutulungan kung kailan wala ka. Mga plastic sila eh. Gusto ko na nga mag-resign eh. Hindi ka pwedeng mag-resign dahil wala ka pa namang ipon. May binabayaran ka pang motor. 1 taon pa bago mo matapos yun. Nandiyan ka naman eh. Mababayaran mo naman yun. Service naman natin yun kapag nakuha ko na sa bahay. Kapag nakuha mo pa? Kailan mo naman makukuha yun? Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo na puntahan mo na para bawiin dun sa pinsan mo. Pinahira mo pa kasi. Nung nakaraan nasira niya yun, ikaw pa nagpagawa. Ang daming gastos dyan sa motor ni hindi naman mapakinabangan. Nagagalit na ang baby ko. Huwag mo naman akong awayin. Patapos na nga ang break natin. Ngayon na lang tayo magkakausap tapos ganyan ka pa sa akin. Paano kasi hindi maiinis? Ang dami mong sinasabi. Stress na nga ako sa trabaho ko dahil ang dami kong account na gamit. Tapos kung ano-ano pang inuutos sa akin. O sige na pala, huwag na tayo mag-aaway Kiss na lang kita mamaya sa bahay pag-uwi ha. O tara, kain na tayo. Kanina mo pa sinasabi sa akin na nagugutom ka na eh. 1 taon ang magkarelasyon sina Karina at Sean, kung saan magkasama na rin silang nakatira sa iisang bubong. Nang araw na yon, bago matapos ang trabaho nila, pinatawag si Karina sa opisina ng HR. Hindi na talaga to kayang pigilan, bakla. Alam mo bang nagsumbong na naman sa amin ang TL nila? Nakikipag-away siya sa GC nila. Hindi na to kayang hilutin. Di ba talaga ang ugali niya? Sige na, try nyo pa. O kaya ilipat siya sa team namin. Kapag kasama ko niya, napipigilan ko pa eh. Kasi noon pa talaga magkakaaway na yan sila sa team nila.
Hindi siya pwedeng ilipat sa inyo dahil malaki ang pagkakaiba ninyo. Ang boss mismo nagde-decide kung ililipat siya. Pero base sa performance niya simula nang umalis ka sa dati mong team, malaking ibinagsak niya. Kaya doon pa lang, duda na sila na ikaw lang ang bumubuhat sa kanya. Hindi kasi siya pwedeng mawala ng trabaho. May pamilya siyang pinapadalhan. Baka naman magawa natin to ng paraan. Sorry pero hanggang sa susunod na cut-off na lang talaga siya. Sobrang toxic niya. Ilang beses na siyang na-report sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang tanggal yan. Hindi lahat kaya nating gawa ng paraan, ha? Ewan ko ba kung bakit napagtsatsaga mo yan? Pagkaya pang pilitin, ha? Kawawa naman kasi siya kung mawawalan siya ng trabaho. Sige na, kakausapin ko na lang siya para maging maayos ang team nila. Nahirapan lang yun mag-adjust kasi wala ako doon. Sumasakit na ang ulo ni Karina dahil maliban sa trabaho niyang walang katapusan ay ang problema niya sa nobyo niyang palaaway. Alam na ng dalaga ang ganoong ugali ni Sean dahil ilang beses na rin itong napaaway sa iilang tao sa opisina nila. Tanging siya lang ang gumagawa ng paraan para hindi na lumala ang alitan. Dahil halos lahat sa trabaho nila, kaibigan ni Karina. Nang makauwi sila sa bahay, agad na kinausap ng dalaga ang kanyang nobyo tungkol sa sinabi sa kanya ng HR. Bakit hindi magawa ng paraan ni Rosie? Para saan pa napisa mo siya kung hindi ka naman pala niya matutulungan? Wala rin palang kwentang kamag-anak yung baklang yun eh. Hindi naman kasi si Rosie ang problema rito. Nakausap ko rin si Arian. Sinagot mo raw yung TL nyo dahil tinuturuan ka ng tamang pag-handle ng account. Ano ba naman yung pakinggan mo naman sila? Para naman sana hindi na humantong sa panay na lang memo. Di tanggalin nila ako kung gusto nila. Ano ba akala nila? Natatakot ako? Daming trabaho na pwede mapasukan oh. Huwag nila akong pinagmamalakyan. Baka reklamo ko pa sila eh. Ang dami nilang nilalabag sa batas sa mga trabahador ha. Kaya nga kita kinakausap para naman malaman mo yung mali mo. Mali ko na naman? Palagi na lang ba mali ko ang makikita mo? Ang sinasabi ko lang, ayusin mo naman yung ugali mo sa trabaho. Wala ko sa team na yun para buhatin ka kapag hindi mo alam ang gagawin. Subukan mo naman ding tumayo sa sarili mong paa. Napapagod din naman ako. Hindi naman sa lahat ng bagay kailangan kitang saluhin. May sarili akong problema sa trabaho. Huwag mo naman sanang dagdagan pa. Ay, ewan ko sa'yo. Naawa ka na sa kayabangan ng mga kaibigan mo dun. Sige, bahala ka kung silang pakikinggan mo. Ganyan ka naman, di ba? Kapag may nasabi sa'yong mali kong ginawa, yun na agad ang pinaniniwalaan mo. Tapos hindi mo hihingi ng side ko. Sige, doon ka na lang sa kanila. Lumipat ka ng bahay kasama yung pinsan mong sulsul din. Alam ko naman ang ginagawa nila eh. Di ba ayaw nila sa akin para sa'yo? Kaya pati yung mga plastic mong kaibigan sa trabaho kung ano-ano na lang ay binibintang sa akin? Yan din naman kasi ang problema sa'yo. Sa halip na pag-usapan natin yung dapat na pag-usapan, kung saan-saan mo na lang inililihis. Ang usapan natin tungkol sa performance mo sa trabaho, tapos napunta na ngayon sa kung kani-kanino. Hindi mo kasi alam kung anong totoong nangyayari. Maayos ako sa trabaho. Pinagtutulungan lang nila ako dahil gusto nilang umalis na ako. Yun ang hindi mo maintindihan eh. Bahala ka na nga dyan. Magpapahinga na ako. Dito na ako sa sofa matutulog. Hindi sila nagkaayos ng gabi na yon dahil mas nanaigang galit ni Sean. Si Karina naman ay nakatulog sa kwarto habang umiiyak. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin sila nagkikibuan. Kahit nasabay silang nag-aasikaso ng pagkain nila at kahit nasabay silang umalis papasok sa trabaho. Hindi makapag-focus ang dalaga sa trabaho niya dahil gusto niyang ayusin ang relasyon nila ng nobyo. Pero kahit na anong gawin niya, ayaw siyang kausapin ito. Hindi rin sila nagsabay kumain kaya ang kasama ni Karina ay ang pinsan niya. Naku, kung ako yan, iniwalayan ko na yan. Ang kapal ng mukha niyang pagmalakihan ka pa. Una sa lahat, yung bahay na tinutuluyan nyo, iyo yon. Ikaw nagbabayad ng bills, ikaw pa ang bumibili ng groceries nyo. Tapos hanggang dito sa trabaho, bit-bit mo siya. Hindi ko naman iniisip yan eh. Gusto ko nga mag-sorry sa kanya dahil sa mga nasabi ko.
Atake si bakla? Anong isosorry mo? Yung katotohanan na sinusuka siya ng team niya dahil sa ugali niya? Tanga-tanga mo, no? Tapos ngayong magkaaway kayo, sinong kasabay niya? Yung pinagseselosan mong dati niyang niligawan. Pasalamat ka, hindi ko sinasabi kina Tito yung ginagawa ng jowa mo. Hindi na nga tanggap, lalo pang hindi tatanggapin. Apakayabang, napakasama pa ng ugali. Naku, huwag ka sanang mabuntis niyan. Kawawa ka lang dyan. Hindi mo kasi siya masyadong kilala. Mabait yun, maalaga at mahal ako. May pangit lang talaga siyang ugali, pero gano'n naman talaga, di ba? Malamang kapag mahal mo, tanggap mo pati yung mali sa kanya. Iba na yan, te. Hindi na nga yata red flag yan eh. Black flag na yan. Wala na yung pag-asa. Ilang beses ka na ba niyang niloko? Ano, pustahan tayo. Magkaaway kayo kagabi. Malamang may convoyan sila ng ex niya na naglalandian na naman. Kinakausap lang naman niya yon kapag magkaaway kami. Hindi naman na niya yun babalikan. Sabi niya, mas mahal niya ako. Gaga ka pala talaga, no? Ang talino mo naman sana, pero bakit nawawalan ka ng utak sa mga katwira mong ganyan? Bakla ka, alam dito sa buong opisina kung gaano ka katalino at kagaling sa trabaho. At alam din dito kung gaano ka katanga. Huwag mong pairalin ang emosyon mo. Utak mo ang gamitin mo. Huwag mo na nga siyang siraan sa akin. Hindi pa nga kami magkabati eh. Exactly! Hindi kayo magkabati pero masaya siya. Alam mo kung bakit? Kasi alam niya marami siyang reserba. At kahit nagawin niyang pampalipas oras yung mga babaeng yun, tatanggapin mo pa rin siya. Ops, medyo over pala sa pampalipas oras. Kasama ka pala dun. Sorry kung nasaktan ka ha. Intentional yon. Eme. Tatagal ba kami ng 1 year kung di niya ako mahal? Ay, tatagal talaga kayo. Ikaw ba namang buhatin mo lahat sa kanya eh? 1 year lang kayo, 9 years sila ng ex niya. Tandaan mo, meron pang ibang babae bago ikaw. Di ba nga, si Leia na first love niya at 9 years sila. Tapos si Darlene na pinagsabay kay Leia. Tapos nung naghiwalay sila ni Darlene, balik kay Leia. Tapos ikaw naman ngayon. Tingnan mo, after mo balik yan kay Leia. Masakit to mga sinasabi ko sa'yo, pero mas masakit to kapag nagkatotoo na talaga. Pupusta ako sa sarili ko. Kapag hindi yan nakipagbalikan kay Leia after nyo maghiwalay, magpapakalalaki na ako. Kaya kung ako sa'yo hanggat maaga pa, tigilan mo na yan. Hiwalayan mo na yan. Hindi mo na yan mababago. Ganyan na yan simula pa noon. Hindi na nawala sa utak ni Karina ang mga salitang sinabi sa kanya ng pinsan niya. Ang daming gumugulo sa kanya. Lalo na at bumabalik sa utak niya ang ginawa sa kanya noon ni Sean nang minsan silang magkaroon ng pagtatalo. Nabasa niya na nakikipagbalikan ito sa dati niyang kasintahan habang sila pang dalawa. Pinatawad niya lang ito dahil sinabi sa kanya ni Sean na nadala lang siya ng emosyon niya dahil akala niya ay hihiwalayan siya ni Karina. Hindi yun unang beses dahil madalas niyang nahuhuli si Sean na nakikipag-usap sa mga babae na pinagseselosan niya. Matapos ang trabaho, hinihintay ni Karina ang nobyo sa tapat ng elevator nang makita niya itong nakikipagtawanan at harutan kay Jeline. Kanina pa ako naghihintay, bakit ngayon ka lang lumabas? Talagang hinintay mo ring makauwi ang babae mo? Inaan mo nga yung boses mo, nakakahiya ka. Pinagbibintangan mo na naman ako eh. Kaibigan ko lang yan. Ah, kaibigan pala yung dating nililigawan at kalandian. Wow, so pwede na rin ako makipag-friends dun sa mga nanligaw sa akin. Pwede pala yun ah. Sige, pagdating nun bukas makikipag-friends na ulit ako sa kanya. Kita mo na? May gusto ka talaga kay DJ. Kunwari ka pa. Baka nga pasimple kayo naglalandian nun eh. Kaya ayaw mong umalis sa team na yun dahil may lalaki ka pala. Tapos ngayon ako ang pagbibintangan mo? Ano? Hindi ka makapagsalita dahil totoo no? Uuwi na ako. Sa bahay tayo mag-usap. Agad na sumunod si Sean sa nobya nang pumasok ito sa loob ng elevator.
Hindi sila nagpapansin ng dalawa, pero bakas na may galit na nararamdaman si Karina. Gusto niyang mang-away pero naiisip niya ang kahihiyan na aabutin nila. Pagka-uwi nila, doon na nagpatuloy ang kanilang away. Ano? Gusto mo na ba makipag-iwalay? Sige, total meron ka naman bagong lalaki. Baka nga hindi totoo yung sinasabi mo sa akin na walang namagitan sa inyong dalawa. Pero kung makatingin ng DJ na yun sa'yo, akala mo siya ang boyfriend mo. Kaya naman pala todo po sila sa akin na matanggal ako, no? Kasi gusto nilang matuloy ang love story nyo. Mas boto sila doon, di ba? Kaya nga kinikilig sila kapag kayo magkasama eh. Pwede ba? Ilabas mo si DJ sa problemang to. Kahit minsan wala ka nakitang naging ugnayan naming dalawa. Nililihis mo na naman ang kasalanan mo eh. Ano pa yung pakikipaglandian mo kay Jeline? Kay Leia? Kay Nona? Kanino pa ba? Gusto mo bang isa-isahin ko ngayon ang mga babaeng nilalandi mo kahit na may girlfriend ka? Ako kahit friends ko, bawal kong kausapin dahil pinaghihinalaan mo kung niloloko kita. Naku, binabalik mo na naman yung dati nangyari. Ano, gusto mo na naman akong sisihin sa pakikipag-usap ko kay Leia nung nahuli mo ko? Kaya hindi na maayos-ayos tong relasyon natin eh. Ang toxic mo masyado dahil sa kakahinala mo na yan. Oh, wow! Ako pa ngayon ang toxic! Oo, dahil panay ka overthink. Lahat ng gagawin ko pinagdududahan mo. Para sa chat lang magagalit ka na? Magkaibigan lang kami ng ex ko. Aba punyeta, ayos! Magkaibigan kayo ng ex mong girlfriend mo ng 9 years. Pakikipagkaibigan pala yung pagtanong kung kumain na siya, kung pumasok na siya, kung nakauwi na ba siya. May good night, good morning. Tapos mag-aayang lumabas sa day off mo. Samantalang sa akin, ni minsan hindi mo ako inayang kumain sa labas. Kung hindi pa ako magsabi sa'yo, wala kang gagawin. Tapos ako pa magbabayad. Ang toxic ko, no? Kasi naghihinala ako sa ganyang klase ng friendship. Super close pala, pang BFF premium si ex. Wala ka kasing tiwala sa akin. Tayo na nga magkasama eh. Naku, kapag tinutoo ko talaga yung hinala na yan eh. Kapag tinotoo? O baka totoo na? Alam mo na nga na may trust issue ako sa ginawa mo, hindi mo pa rin tinitigilan? Hindi ba dapat i-block mo yung ex mo para sa ikatatahimik natin? Unti-unti ko na nga binabalik ang tiwala ko, pero mas lalo mong pinapalala eh. Uy, bakit ko ibablock ang ex ko? May pinagsamahan kami nito. Magkaibigan nga lang kami, ano ba mahirap intindihin doon? Alam naman niyang may girlfriend ako eh. Ikaw lang kasi talaga may problema at yung pakikinig mo sa mga payo ng mga kaibigan mo. Hindi ko na alam! Nababaliw na ako! Hayaan mo kasi sila. Sinisira lang nilang relasyon natin eh. Maayos naman tayo kung hindi mo sila paniniwalaan. Sa akin ka kasi magtiwala. Mahal kita. Hindi kita lulukuhin. At lalong hindi kita ipagpapalit. Nilambing ni Sean ang nobya para kumalma ito. Ipinakita niyang mahal niya ito sa kabila ng mga ginagawa niyang nagpapasakit sa damdamin nito. Pinaglutuan niya rin ng paborito nitong adobo ang nobya para ipakita ang pagmamahal niya rito. Naging maayos silang dalawa at pinakita ni Sean na hindi na niya kinakausap ang dati niyang kasintahan. Lumipas ang mga araw, bumalik ang sigla ng relasyon nila. Hanggang sa araw na natanggal na sa trabaho si Sean. Kahit na anong pilit ni Karina, hindi na naibalik ang nobyo. Kahit na ang mismong amo na nila ang kausapin, wala pa ring napala ang dalaga. Kung alam ko lang na last day ko lang yun, dapat sinuntok ko na si Maricel eh. Masyadong atribida yung pangit na yun. Maghanap ka na lang ng trabaho mo. Ako na munang bahala sa bahay. Yung lahat ng sahod mo, ipadala mo sa inyo. Kailangan ng lola mo ng pera, di ba? Paano naman yung sa motor ko? Paano ko hulugan yun? May makukuha kong komisyon. Ako na munang magbabayad doon. Pwede bang umuwi muna ako sa amin kahit na 3 araw lang? Kukunin ko na yung motor ko. Para yun na lang ang pagkakitaan ko. Siguro, mag-aangkas na lang ako. Mas maganda yun. Wala akong amo. Hindi katulad dito na ako ang pinagtutulungan. Iiwan mo ko ng 3 araw sa bahay? Pwede ka ba sumama? Pwede naman ako magpaalam. Basta itapat ng holiday yung isa. Kailan pa ang may holiday? Next month pa yun. Ano, maghihintay pa ako hanggang next month bago makauwi sa amin? Gusto mo, sabihan mo ang kapatid mo na sa bahay muna tumuloy para may kasama ka.
Gusto ko rin makasama mga kaibigan ko para magtanggal ng stress. Grabing bigay na stress sa akin ng mga katrabaho rito eh. Sige pala, basta mag-iingat ka doon ha. Bibigyan mo ba ako ng pera pang gastos? Baka kasi pag uwi ko magpalibre sila sa akin eh. Kilala ko pa naman yung mga barkada ko. Kapag alam nung nakauwi na ako, magyayaya na ng inuman ng mga yon. Tapos ako pa ang dapat nasasagot. Bakit ka pa magiinom? Mamaya magkasakit ka na naman eh. Alam mo namang sumusumpong yan tiyan mo kapag nakakainom ka ng alak. Sabihin mo sa mga kaibigan mo na nawalan ka ng trabaho, kaya lahat ng sahod mo sa lola mo mapupunta. Mapapahiya naman ako sa kanila niyan eh. Alam nilang malaki ang sahod ko tapos wala man lang akong maililibre sa kanila. Bakit kasi mas uunahin mo pa ang iisipin nila? Kung hindi nila maiintindihan ang sitwasyon mo, hindi mo kaibigan ang mga yun. Alam naman nila na kailangan ng lola mo ng panggasto sa ospital eh. Tapos mas uunahin mo pa ang bisyo na yan. Saka pupunta ka sa inyo para sa pamilya mo. Magbanding kayo, kumain kayo sa labas. Bibigyan mo ba ako ng pangkain namin sa labas? Basta sa ganun mo gagastusin, wag sa alak. Yun! I love you baby. Call ako sa'yo palagi para makita mo rin palagi ang ginagawa ko. Hindi maamin ni Karina na may nararamdaman siyang pagdududa. Lalo na at malapit lang ang bahay ni Lea sa bahay ng kanyang nobyo. Kilala niya rin ang mga kaibigan nitong sulsol sa kanya. Pero pinipilit niyang ilihis ang sarili niyang isipin para na rin sa ikatatahimik ng kanilang relasyon. Ayaw na niyang pagmula na naman yon ang away nilang dalawa. Kaya hinayaan niya ang nobyo na magpakasaya kasama ang pamilya nito. Isang araw pa lang silang hindi magkasama, halos masiraan na ng bait si Karina, kaya agad niyang tinawagan ang pinsan niya para manatili muna sa bahay nila ng mga araw na wala si Sean. Bakla, nung oras na hindi ka patulog? May pasok tayo bukas, remember? Overthink ka malala, no? Sa bagay, sino ba namang hindi? Simula nang umuwi sa kanila yon, hindi pa tumatawag sa'yo. What if magkasama silang dalawa ng ex niya, tapos nakaangkas sa motor niya, nakayakap? Pupunta sila sa paborito nilang lugar, tapos bigla nilang maaalala na mahal pala nilang isa't isa. Paano ka na kung itutuloy nila ang love story nila? Ito, nakakainis naman. Alam mo na nga na nag-overthink ang tao, talagang pinapalala mo pa. Kaya nga kita pinapunta rito para may makasama ako't makausap eh. So ayun talaga ang iniisip mo? Sabi nga nila, trust your instinct, bakla. Kasi warning na yan na may paparating na delubyo. Kasi isipin mo ha, magkasama nga kayo, nagagawa ka niyang lukuhin. Paano pa ngayon na hindi? Naku, mas malala. Mas malapit pa sa ex. Uy, hindi pang BFF premium ang pakikipag-date sa ex ha. Hindi totoong naka-move on na yon. Masakit man tanggapin, pero ginamit ka lang niya. Dahil wala siyang iba matatakbuhan. Sa huli, sa totoong mahal niya pa rin yun uuwi. Ay, hayaan mo. Pwede naman tayong pumuntang 7-Eleven ngayon. Bili tayong Coke at Alfonso. Pilit na pinipigilan ni Karina ang mga luha niya. Ilang beses na rin niyang tinawagan si Sean pero nakapatay ang cellphone nito. Hanggang sa 3 araw na ang nakalipas, wala itong naging paramdam sa kanya. Naaapektuhan na ang trabaho niya dahil madalas siyang nagkakamali at wala sa sarili. Dahil sa nangyayari sa kanya, kinausap siya ng leader nila at binigyan siya ng 3 araw na pahinga. Iniisip kasi na baka pagod siya kaya nawawala siya sa focus. Kinuha ni Karina ang alok na yon dahil balak niyang puntahan ng nobyo sa bahay nito. Ay, talagang pupuntahan mo siya doon? Hindi ba dapat mag-chill ka na lang or makipagkita ka sa mga friends mo? Mas better yon kasi mas makakahinga ka. Mas makakapag-isip kang maayos kapag narinig mo rin ang advice nila. Nag-aalala kasi ako. Baka kung anong nangyari sa kanya. Paano kung may sakit siya? O kaya, naaksidente siya. Tapos wala man lang akong kaalam-alam, di ba? Ayoko namang pangunahan ng pagdududa. Ay naku, ewan ko ba sa'yo? Bahala ka dyan sa buhay mo.
Tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ng backup ha. Magdadala na lang ako ng isang batalyon ng sangkabaklaan. Mag-ingat ka na lang sa biyahe ha. Tanga ka pa naman. Dito ka muna sa bahay ha. 3 days lang naman eh. May stock dyan sa ref. May bigas na rin. Hindi ka magugutom. Tapos kapag papasok ka sa work, buksan mo ilaw dito sa harap ng pinto. Double check mo yung mga bintana bago ka aalis. Tapos ang lock sa gate ha. Okay po madam, sabi mo eh. Kahit takot magbiyahe mag-isa ang dalaga, ginawa niya pa rin yun para lang makita ang nobyo. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa utak niya at kung ano-ano na lang din ang nararamdaman niya. Hindi sumasang-ayon ang isip niya at puso niya. Kung sa isip niya ay pag-aalala sa kalagayan ng nobyo, ang damdamin naman niya ay nagbibigay sa kanya ng babala. Kaya hindi niya alam kung ano ba ang uunahin. Habang nasa biyahe siya, bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa nobyo gamit ang account ng lola nito. Sinabi sa kanya na nasira daw ang cellphone niya kaya hindi siya nakapagparamdam kaagad. Tumawag si Karina at ibinalita na nasa biyahe siya para puntahan si Sean. Natuwa naman ang kanyang nobyo at sinabi na susunduin siya sa terminal. Yun nga ang ginawa ni Sean. I miss you baby. Grabe, parang 1 dekada kita hindi nakita. Ano bang nangyari? 3 araw kang hindi nagparamdam sa akin. Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo. Mahina kasi ang signal eh. Tapos nalubog sa tubig yung phone ko. Tinutulungan ko kasi si Lolo sa bukid. Hindi ko napansin na nasa bulsa ko pala yung cellphone ko. Buti nga gumana yung phone ni Mamang. Kaya nakapag-chat ako sa'yo. Ilang araw off mo? Buti pinayagan ka. 3 araw. Sila naman ang nagbigay. Sabi ni TL kapag daw kulang pa yung pahinga ko, sabihin ko lang. Pero 3 araw lang ang kukunin ko kasi baka maliit ang sahurin ko eh. Mamaya na yan, tara na para makapagpahinga ka na. Ito na yung motor ko oh. Medyo luma na no. Daming ang papalitan dito eh. Yung gulong, pangit na. Hiniram ko tong helmet kay tita. Bili tayong helmet mo kapag balik natin sa Paranaque. Yun ang pangalawang beses na makakapunta si Karina sa bahay ng nobyo niya. Maayos naman siyang pinakitunguhan ng lolo't lola ni Sean at ng pamangkin nito. Hiwalay na kasi ang mga magulang ng nobyo. Ang tatay nito ay may iba ng asawa habang ang ina naman ng binata ay nasa ibang bansa. May isang kapatid si Sean pero meron na itong asawa kaya sa ibang bahay nakatira. Habang nakikipaglaro ang dalaga sa pamangkin ng nobyo, napansin niyang lumabas ang pamilyar na mukha sa kabilang bahay. Ang dating kasintahan ni Sean. Hindi ito pinansin ni Karina. Alam niyang wala rin naman silang dapat pag-usapan. Nang kinagabihan, inaya si Karina ng mga kaibigan ng nobyo para makipag-inuman sa kanila. Huwag ka na lang magpunta. Ako na lang ang magsasabi na ayaw mo uminom. Mas maganda kung magpahinga ka na lang. Okay lang naman, hindi naman ako magpapakalasing eh. 7 PM pa lang naman. Siguro pwede naman makipag-banding sa kanila hanggang 10 PM. Sure ka ba? Baka kasi mailang ka dun eh. Ano naman ang ikakailang ko? Andun ka rin naman. Saka para makilala ko rin ang mga barkada mo. Ang nakilala ko pa lang kasi yung pinsan mo na sinamahan natin noon sa Malate. Baka di mo trip mga biruan dun eh. Medyo sensitive ka pa naman. Ano bang klase biruan nyo dun? Kung hindi naman nakaka-offend na tungkol sa akin, hindi naman siguro. Bakit ba parang ayaw mo kung sumama? Baka may iba namang dahilan. Ano na namang pinaparating mo? May pinaparating ba ako? Nagtatanong lang ako sa'yo. Hindi na, huwag na tayong tumuloy. Dito na lang tayo sa bahay. Umiiral na naman yung pagiging immature mo eh. Yan ang ayoko sa'yo eh. Kaya nag-aalangan ako isama ka. Mamaya doon ka pa sumpungin, doon pa tayo mag-away. Nakakaya naman sa kanila. Bakit? Ano bang sinabi kong masama? Maayos naman ang usapan natin, di ba? Ikaw ang nagbibigay ng maling ibig sabihin. Ano, magmumukha na naman ako masama nito? Kapag hindi ka nagpakita sa kanila, anong sasabihin nila sa akin? Pinipigilan kita, na pinaghihigpitan kita. Kung ganito lang pala tayo ngayon nagkita tayo,
Sana hindi ka na lang nagpunta rito, di ba? Hanggang dito ba naman aawain mo ko? Nagpatuloy ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa inawat sila ng lola ni Shan. Dahil sa hiya ng dalaga, siya na lang ang tumahimik. Ilang oras din silang hindi nagpansinan pero sa huli, sinuyo pa rin ng binata ang kanyang nobya. Bati na kasi tayo, baby. Sorry na. Mainit lang talaga ang ulo ko kanina eh. Kasi naman kaya ka nga nandito para magpahinga tapos sasama ka pa sa inuman. Tara, labas na lang tayo. Hanap tayong kakainan. Gusto mo ba ng barbecue? Hindi na, matutulog na ako. Sus, nagtatampo talaga siya. Tara na, para masulit ang pagpunta mo rito. Alam ko hindi ka pa inaantok. Tara na. Ano ba? Ang kulit mo naman. Sinabi na nga na wag na. Matulog ka na lang. Di ba sabi mo bukas pupunta tayo sa bukid? Maaga aalisin ang mamangat papang, kaya sasabay tayo sa kanila. Pwede naman mauna sila eh. Tapos mga 7 a.m. tayo sumunod dun. Magluluto pa ako para dadaling ko dun. Dala kang damit mo, maliligo tayo sa ilog ha. Tara na, labas na tayo. Basta bati na tayo ha. Basta wag mo kong pagbuntunan ng init ng ulo mo. Palagi na lang kasing ganun eh. Opo, hindi na. Naging maayos ang dalawa. Walang ibang naramdaman si Karina kundi ang maging masaya. Pakiramdam niya kulang sa kanya ang 3 araw na pahingang kasama ang nobyo at ang pamilya nito. Pero iniisip niya rin ang perang kikitain niya kung magtatagal siya sa bakasyon. Kalahati na rin ang naubos sa naipon niya kaya kailangan talaga niyang bumalik sa trabaho. Mamayang gabi na ang biyahe mo, no? Ha? Bakit? Hindi ka ba sasabay sa akin? Di ba magmumotor tayo pabalik? Tumawag kay mamang si mama nung isang araw. Nagsabi papuntahin si Tintin sa abroad. Inaasikaso na nga ang papel niya eh. Oh, ano namang kinalaman nun sa pagstay mo rito? Ang gusto ni mama, ako ang mag-alaga sa mga anak ni Tintin. Kasi yung asawa nga nun, irresponsable, di ba? Ang mangyayari, ako na rin ang hahawak ng allowance ng mga bata. Tapos, bibigyan na lang ako ni Tintin ng pera. Okay lang sa'yo yung ganon? Magiging LDR tayong dalawa? Bakit nagdedesisyon ka ng ganyan? Parang mag-asawa na tayo ah. Nakatira tayo sa iisang bahay, tapos biglang uuwi ka sa inyo at magdedesisyon na dito na tatagal? Paano naman ako? Paano naman yung mga pangarap natin? Hindi naman to panghabang buhay eh. 2 taon lang si Tintin sa abroad. Saka pwede naman tayo magkita kapag may pagkakataon, di ba? Kapag walang pasok ang mga bata, luluwas kami para pumunta sa bahay natin. Paano ka bubuo ng sarili mong pamilya kung ganyan naman? Parang wala kang pangarap para sa atin eh. May pangarap ako. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang mga pamangkin ko. Alam nga namang iwan ko rito kina mamang matatanda na sila. Hindi naman nila maaalagaan na maayos ang mga bata eh. Imposible naman na hindi maalagaan ng tatay ang mga anak niya. Malamang yung bunso lang ang aalagaan niya. Itong si Zack, iba tatay nito eh. Di ba nga nung nakaraan na ikwento ko sa'yo na hinampas niya ng tabo yung bata dahil lang nakukulitan siya? Paano kung wala pa si Tintin, di ba? Baka mas malala pang gawin niya. Bahala ka. Oo nga pala, baby. Sabi ni mama, magpapadala siya sa akin ng pera sa katapusan. Nasabi ko kasi sa kanyang sira ang phone ko eh. Isa pa yan. Paano mo ako matatawagan yan kung wala kang gamit na phone? Alam nga namang hiramin mo lagi yung cellphone ni mamang mo. Yun na nga sana. Baka pwedeng bili tayo ngayon para kapag nasa biyahe ka, matawagan kita. May pambili ka na ba? Sabi mo sa katapusan ka pa kamo padadalhan. Swipe mo na lang muna sa credit card mo. Di ba tumaas naman ang credit limit mo? Nasa 100k na yan kamo. Iniiwas ko na nga ang sarili ko sa gastos. Malapit na ang December, kailangan ng pera. Ilang buwan pa naman yun. Babayaran na lang kita kapag naipadala ni mama ang pera. Sige na, wala nga naman maghihintay pa ako hanggang sa katapusan. Sige, ikaw rin. Paano mo ako matatawagan? Oo na, sige na. Magkano ba yung halaga ng phone? May nakita akong phone. Honor yun eh. Nasa 22k. Ang mahal naman yan. Basta ibigay mo sa katapusan ha.
Hindi ko na ipapa-installment. Lumagpas ang gastos ni Karina higit sa inaasahan niya. Nagpasabay pa ng grocery ang nobyo dahil sinabi niya na wala pang binibigay ang kanyang ina para sa gagastusin nila sa bahay. Ngayon kasi na wala na siyang trabaho, ang ina na lang niyang nasa ibang bansa ang tanging maaasahan nila. Umuwi si Karina nang hindi kasama ang nobyo. Sa paglipas ng mga araw, bibihira na lang silang makapag-usap, madalas pa silang nagtatalo. Nangyari sa'yo, bakla? Ang putla mo na nga, ang haggard mo pa. Ano ba yan? Bakit ang pangit mo naman? Hindi lang ako masyadong nakapag-ayos. Puyat din kasi ako eh. Halata nga dyan sa mga mata mo. Ano, nagtalo na naman ba kayo ng baby mo? Alam mo, mas magandang tapusin mo na yung relasyon nyo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang kawawa. Hindi ka naman ganyan noon eh. Ganito talaga kami pag hindi magkasama. Palagi kami nag-aaway at hindi nagkakaintindihan. Hindi rin kasi ako sanay na panay lang sa call at chat. Yun pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Kaya nga tutol ako sa LDR eh. Alam naman niya yan eh, pero anong ginagawa niya? Mas pinili niya manatili sa kanila. Alam din naman nating pareho na hindi niya kaya ang LDR. Sa totoo lang, another real talk ha. Kung ipinagpalit niya ang ex niya sa'yo na malapit sa kanya, kaya ka rin niyang ipagpalit ulit sa ex niya na malapit na sa kanya ngayon. Sabi nga nila, once a cheater, always a cheater. Op, huwag mo yung dahilan sa akin na mahal ka niya at may tiwala ka. Hindi yun marunong magmahal. Tama na, wala ko sa mood makipag-usap ng ganyan. Lumipas ang mga araw, nagiging malamig ang pakikitungo sa kanya ng nobyo. Umaabot ng 3 araw na wala siyang natatanggap na tawag o chat. Hindi niya na rin maiwasan na gabi-gabing umiyak sa kaiisip kung ano ba talagang maaaring mangyari sa relasyon nilang dalawa. Dumadagdag pa ang mga sinasabi sa kanya ng pinsan niya. Halos babaliw na si Karina sa dami ng problema na dumating sa kanya. Hindi lang sa relasyon kundi sa trabaho, pamilya at lalo na sa kalusugan niya. Ilang beses na niyang sinabi yon sa kanyang nobyo pero pakiramdam niya hindi siya pinapakinggan nito. Pakiramdam niya ay kalaban niya ang mundo at mag-isa lang siyang lumalaban. Hindi ka ba pwedeng magpunta rito kahit na ilang araw lang? Sobrang hirap na ako mag-isa rito. Arte mo naman. Kaya mo naman yan noon eh. Alam mo na nga na nagbabantay ako kay Zach tapos tumutulong ako kina mamang sa bukid. Magtawag ka ng kaibigan mo o kaya yung pinsan mo. Hindi naman pwedeng sila dalang palagi. Gusto rin naman kita makasama eh. Nag-uusap naman tayo ah. Panay na nga ako call sa'yo. Ang dami kong hindi nagagawa kakatawag sa'yo. Hindi pa ba yung sapat? Alam mo naman na iba pa rin kapag magkasama tayong dalawa. Parang nawawalan ka na ng oras at pagmamahal sa akin. Hindi ko na maramdaman yun. Huwag mo andaanin sa kaartehan mo tong lahat na nangyayari sa'yo. Tatawag ka lang sa akin para umiyak. Ang dami ko rin problema ha. Hindi makakapagpadala si mama ngayon dahil may sakit daw siya. Tapos yung natitirang pera kay Tintin lang ibibigay para sa pag-aasikaso niya sa agency. Mas malala pa nga itong problema ko sa pera kaysa dyan sa arte mo eh. Akala mo lahat lagi na lang tungkol sa pag-ibig eh. Sa mga sinasabi mo, parang wala akong halaga sa'yo ah. Hindi naman kasi sa ganun. Huwag ka kasi magdrama. Mahal naman kita eh. Sadyang meron lang tayong mga responsibilidad na dapat unahin. Huwag mo naman sabayan. Buti sana kung pautangin mo ako eh. Hindi kita mapapautang dahil kailangan ko bayaran yung sa credit card. Paano pala yun? Kailan mo maibibigay sa akin ang pera? Sinabi ko na nga na wala pang may papadala si mama, di ba? End na nga natin tungkol. Bukas na ako tatawag kapag matino ka nakausap. Sana naman huwag ka na mag-inarte sa akin bukas ha. Bye! Pakiramdam ni Karina siya ang mali dahil lang sa nararamdaman niya ang kakulangan sa presensya ng kanyang nobyo.
Nang kinabukasan, walang naging paramdam si Sean. Halos 5 araw ang lumipas bago ito nag-chat sa kanya at nanghihiram ng pera para sa ipambibili nila ng pagkain. Nagbigay ng 5,000 si Karina, bukod pa ron ang hinulog niya sa motor ng nobyo. Wala siyang ibang pinagsasabihan ng mga nangyayari sa relasyon nila dahil alam niyang magagalit ang mga kaibigan niya kapag nalaman nila ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, naging mas malala pa ang pagiging malamig ng kanilang relasyon. Para bang isa na lang sa kanila ang naghihintay na bumitaw para matapos yun. Pero ayaw ni Karina na dumating ang katapusang yun, kaya pilit niya pa ring sinisilaban ang pag-ibig na matagal nang nanlamig. Happy Mansari, baby! 1 year and 4 months na tayo. Kailan ka pupunta rito? Miss na kita. Alam mo, miss ko na yung paggala-gala natin dito sa Manila, tapos yung mga tsismisa natin araw-araw. Kapag gabi, kahit na anong oras pa yan, lalabas tayo para humanap ng makakain. Tapos tambayan natin kada sahod, yung samgyupsalan sa Baklaran. I miss you, baby. Uwi na po ikaw. Happy Mansari. Nagpapaka-uwi ka na naman dyan. Ewan ko kung kailan ako uuwi. Sasabihan naman kita eh. Baka next year na. Ha? Bakit? Akala ko magkasama tayo sa Pasko, tapos sa bahay ka mag-New Year. Dito na lang ako sa bahay, para kasama ko rin sina Mamang. Last year magkasama naman tayo eh. Okay na yun. Paano naman sa birthday ko? Ikaw na lang magpunta rito kung gusto mo. Sabi mo lalabas tayo, di ba? Nag-aaya ka pa nga magpunta sa Baguio. Birthday ko naman yun eh. Kahit 2 araw lang tayong magkasama. Panay ka gastos. Baguio? Ano naman gagamitin natin pera? Wala nga akong trabaho eh. Umaasa lang ako sa padala ni Mama. Pwede yan kung ikaw gagastos. Sama ko si Sak para makagala rin. Hindi ka pa rin ba maghahanap ng trabaho mo? Hindi naman panghabang buhay na sa mama mo lang ikaw aasa. Tumatanda na rin ang mama mo, tapos ikaw nasa 30 ka na eh. Dapat gumagawa ka na ng paraan para sa ikagaganda ng buhay mo. Hindi naman pwedeng ako lang yung gumagawa ng paraan para sa pangarap nating dalawa. Basta, alam kong ginagawa ko sa buhay. Di mo kasi ako naintindihan eh. Di mo alam kung anong mga gusto kong magawa at maabot. Palibasa, ikaw may maganda kang trabaho eh. Kahit saan ka magpunta, tatanggapin ka. Magaling ka sa lahat ng bagay, di ba? Nagagalit ka ba sa akin? Pinagsasabihan lang kita kasi nag-aalala din ako. Gusto ko na mag-settle down. Gusto ko na bumuo ng pamilya. Kaso, paano tayo bubuo kung hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung anong plano mo sa buhay mo? Hindi pwedeng hanggang ganyan ka na lang. Anong balak mo? Mag-alaga ka na lang ng pamangkin at bigyan ng 2,000 kada buwan? Mas mahal pa yung luho mo kaysa sa binibigay sa'yo eh. Ngayon sinusumbatan mo na ako? Alam ko naman na noon pa man mababa na ang tingin mo sa akin, di ba? Wala naman akong magagawa kung ito lang ako eh. Hindi kita minamaliit. Tinutulungan pa nga kita eh. Dahil ayoko naman na ganyan ka lang. Tapos kapag wala kang pera, anong sasabihin mo sa akin? Feeling mo tinatakwil ka sa inyo kasi wala kang maibigay. Tapos magrarant ka sa akin na kinukumpara ka sa mga pinsan mo na may naabot na sa buhay, na may naipundar na. Ayoko lang na maging maliit din ang tingin mo sa sarili mo. Kaya gusto kitang tulungan na makaangat. Kasi hindi lang naman yan para sa'yo o para sa akin eh. Para to sa ating dalawa at sa pamilya na balak nating buuin. Wala kang pagkakaiba sa kanila. Pasimpleng pagkukumpara yung ginagawa mo. Ewan ko, mas mabuti pa kung maghiwalay na lang tayo eh. Kesa naman yung ganito tayo palagi. Mag-focus ka na lang sa career mo. Kesa makisama ka sa akin na wala ka mong pangarap. Mansari natin ngayon. Dapat masaya tayo, di ba? Bakit naman mauuwi to sa hiwalayan? Hindi ako may kasalanan. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Dahil baka para doon ka talaga sa lalaking mas may kakayahan na sabayan ang pangarap mo. Pasensya ka na ha, pero pagod na rin ako. Ayoko na. Ano, gano'n na lang yon? Magsasabi ka na lang na ayaw mo na? Napagod ka na? Ikaw pa ngayon ang napagod?
Akala ko ba kahit na anong mangyari pipiliin natin ang isa't isa? Naisip ko rin na hindi pa pala ako handa sa mga gusto mong mangyari. Kaya mo, makakahanap ka ng deserve mo. Hindi ako yun. Salamat na lang sa lahat ng tulong mo sa akin. Teka lang, sandali lang baby. Please, ayusin natin to. Sorry na kung may mga nasabi ako sa'yo. Mahal na mahal kita, please. Mahal mo ako? Samantalang pinapamukha mo sa akin na parang kulang ako palagi. Ayoko ng ganitong pakiramdam eh. Ikaw na lang yung dapat nakakampi ko pero anong ginagawa mo? Mas lalo mong pinapakita sa akin na talunan ako. Hindi ko nga masabi sa yung problema ko sa iyo eh. Alam mo ba na gustong gusto ko umuwi dyan para makasama ka? Pero hindi ko magawa dahil sira ang motor ko. Wala rin akong magastos para makabiyahe ako. Kung alam mo lang pinagdadaanan ko dito sa bahay. Araw-araw nilang sinasabi sa akin na wala akong mararating sa buhay. Tapos ikaw, mas lalo mong pinatunayan na tama nga sila. Sorry na. Hindi ko naman alam na may pinagdaraanan kang ganyan. Hindi mo naman kasi sinasabi sa akin. Paano ko naman sasabihin? Inuunahan mo ng drama mo. Alangan namang isingit ko pa sa problema ko. Ano bang nangyari sa motor mo? Yun nga sa tangke, di ba sabi ko na nasira yun? Tumatagas yung gas, tapos nangangamoy. Hindi naman ako pwedeng bumiyahe ng ganito. Baka maaksidente pa ako. Magkano raw ba magpaayos niyan? Saka magkano kailangan mo para makauwi? Nakausap ko yung pinsan ko. May sinasabi siyang bibiling bagong parts. Nasa 3K kailangan lahat, kasama na bayad sa gagawa. Tapos, sa panggas ko, nasa 1K, kaya na yun. Send ako ng 5K sa GCash mo ngayon para mapagawa mo na yan. Tapos biyahe ka na bukas ha. Anong oras mo ipapadala? Ngayon na sana, end mo na call para makapag-cash out na ako. At kapambayad sa tindahan ha, 15 pesos per 1K yun. Sige na, bye na. Hindi nagdalawang isip ang dalaga. Nagpadala siya ng pera sa nobyo. Walang pasok si Karina kaya nanatili lang siya sa bahay nila. Mahalagang araw ito sa kanila kaya naisana niyang makausap ang nobyo ng matagal. Pero ilang sandali pa siyang naghihintay na tawagan si Sean. Napansin niya na nakablock na siya. Teka, bakit ganito? Hindi ba gumagana ang account niya? Ay, ano kayang nangyari sa kanya? Patawagan ko nga kay Rosie. Nakisuyo si Karina sa pinsan niya pero ang sabi ni Rosie ay matagal na siyang nakablock kay Sean. Kaya nakiusap naman siya sa kapatid niya pero ganun din ang nangyari. Maging ang mga kaibigan niya ay hindi mahanap ang account ng kanyang nobyo. Noong una, ang akala ni Karina ay nagloko lang ang Facebook ni Sean pero isa sa dati nilang kasama sa trabaho ang nagpadala sa kanya ng litrato. Screenshot yun ng story ni Leia kung saan magkasama silang dalawa ni Sean at halatang may namamagitan sa kanila. Hindi masasabi ni Karina na luma na ang litrato na yon dahil gamit ni Sean ang damit na ibinigay niya rito. At yun din ang suot ng nobyo kanina lang na magkausap sila. Ayaw maniwala ng dalaga sa nakikita niya kaya sinubukan niyang tawagan ang lola ni Sean. Pero sinabi lang sa kanya na hindi na roon nakatira ang nobyo niya. Ang akala rin daw ng matanda ay matagal na silang hiwalay katulad sa sinasabi sa kanila ni Sean. Hindi mapakali si Karina dahil kani-kanina lang ay magkausap silang dalawa at nangako ito sa kanya na uuwi ito sa susunod na araw. Sobrang bigat sa dibdib na halos hindi na siya makahinga. Gusto niyang panghawakan ang pagmamahalan nila ngunit ramdam naman na rin talaga niyang wala nang nararamdaman para sa kanya ang nobyo. Sa sobrang sama ng loob niya, tinawagan niya ang pinsan at sinabi niya na puntahan siya nito sa bahay kapag tapos na ang trabaho. Hindi naman na naghintay pa si Rosie na matapos ang trabaho dahil nagpaalam na kaagad siyang umuwi. Bakla, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak dyan? Halika nga rito, umayos ka nga. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa amin.
Sinabi niya sa bahay nila na hiwalay na kami kahit na hindi pa naman. Kanina, kausap ko pa siya. Tapos ngayon, magkasama sila ng ex niya. Anong gagawin ko? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Yung batugan na punyetang animal na yun, sasaktan ka lang ng ganyan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Anong hindi mo alam? Tanggapin mo na lang. Oo, mahirap nga yan pero wala ka na magagawa. Nakabla ka na rin eh. Hayaan mo, sasamahan kita hanggang sa maging maayos ka. Hindi kita pwedeng iwan dito mag-isa. Umayos ka nga dyan. Halos mamatay ka na dyan sa kaiiyak habang yung lalaki na yon nagpapakasaya kasamang ibang babae. Umayos ka nga ha. Hindi pwedeng ganyan ka na lang. Mahal ko siya. Hindi ko nakikita ang kinabukasan ko na hindi siya kasama. Hindi ko to kaya. Sobrang sakit ng puso ko. Sobrang sakit. Mahal na mahal ko siya eh. Pinaglaban ko siya kahit na ayaw sa kanya ng tatay ko. Hindi pwedeng ganito lang to. Ayoko. Gusto kong ilaban to. Bakla, wala ka nang ilalaban. Dahil wala ka naman laban sa taong totoong mahal niya. Kahit anong gawin mo, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na hindi ka niya mahal. O baka hindi ka niya minahal. Naginamit ka lang niya. Kasi ikaw ang nandyan at nagbibigay ng gusto niya palagi. Sinabi ko na sa iyo noon pa yan, di ba? Nasa huli, kapag wala ka ng pakinabang sa kanya, babalik yan sa totoo niyang mahal. Hindi mo na kailangan ilaban niyang pagmamahal na peke. Ang ilaban mo ay ang sarili mo. Masakit yan ngayon, oo. Pero kapag nakaya mo yan lampasan, magiging mas matapang ka pa. This time, sarili mo naman ang piliin mo. Ang daming sinasabi ni Rosie na hindi kayang tanggapin ni Karina. Paano niya magagawang mabuhay sa araw-araw na wala na ang taong dahilan kaya siya nangangarap? Hindi na talaga niya nakuhang makausap si Sean. Kahit ang mga kaibigan nito, ayaw siyang sagutin. Parang delubyo ang araw-araw na kinakaharap ni Karina. Wala siya palagi sa wisyo. Hindi nakakausap, hindi nakakakain, hirap makatulog at hirap sa trabaho. Lahat yon bit-bit niya. Mag-isang lumalaban, pero sa puntong yun, nalaman niya kung sino ang mga totoong kaibigan na umaalalay sa kanya para maitawid ang bigat na pinagdaraanan ng puso niya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na niyang tinatanggap ang mga nangyari. Ibinabalik na niya ang dati niyang sigla at para mailihis ang utak niya sa pag-iwan sa kanya ni Sean, sa trabaho niya ibinaling ang lahat ng atensyon. May mga araw na naghihintay siyang bumalik ito, pero wala na talaga. Alam niyang masaya na ito. Nang matapos ang bagong taon, tila ba naging bagong tao na rin siya. Lumipat siya ng bahay para na rin sa ikapapayapa ng sarili niya. Dahil ayaw na niyang maalala ang nakaraan niya kasama si Sean. Hanggang sa isang araw, napansin niyang may malaking pera na nabawas sa bank account niya. Doon niya lang naalala na konektado pa rin yon sa account ng dating kasintahan. Hoy bakla! Hala, paano to? Nawalan ako ng 50k sa bank account ko. Wait lang, samahan mo ko sa bangko, magpapaklose ako ng online transaction. Baka maubos pa tong ipon ko. Kailangan ko ng pera next month kasi pinapaayos namin ang bahay. Ano ba namang perwisyo niyang ex mo? Hanggang ngayon naasa pa rin sa pera mo? Ang laki niya na.
Bukod pa yan sa mga utang niya sa'yo. Alam mo kung ako sa'yo, singilin mo yan. Hindi pwedeng gastusin niya ang perang hindi naman niya pinaghirapan. Ang kapal ng mukha niya, matapos kanyang lukuhin at gamitin, ngayon naman nagpapakasarap sa perang ikaw ang naghirap? Saan ba pinaglihi ang gago na yon? Sa puntong ito, nagawa na rin ni Karina na pakinggan ang pinsan niya. Noong una, ayaw niya pa sanang maningil ng utang. Pero nang malaman niyang nagbabalak na sina Leia at Sean na magpakasal, bigla niyang naisipang bawiin lahat ng pagkakautang ng dating kasintahan. Kasama na ang perang kakukuha lang sa kanya. Si Karina mismo ang gumawa ng paraan para mapuntahan si Sean sa bahay nito, kung saan naabutan niya itong nakikipaglandian kay Leia. Nang makita siya ng mga ito, sila pa ang may lakas ng loob na magalit sa kanya. Ano, manggugulo ka ba rito? Hindi ka ba makamove on? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Baka akala mo unforgettable and unreplaceable ex ka. Mukha ngang makakalimutin ka. Alam mo bang papalo ng halos 100,000 ang utang mo sa akin? Kailangan mo yung bayaran. Hindi yun basta salamat na lang. Anong utang? Wala akong naalalang utang ko sa'yo. Gusto mo ba ng listahan? Bukod dun sa ninakaw mong 50k sa bank account ko, meron kang utang sa akin na 22k sa phone mo at yung iba pang pinanghulog mo sa motor. Bago ka umuwi rito, nangutang ka sa akin ng 10k, di ba? At ang huli, yung binigay kong dapat na ipampapaayos mo ng motor mo. Kailangan ko ang pera ko. Ibabalik mo yan o magkakasubukan tayong dalawa. Wala tayong kasunduan kaya wala akong babayaran. Wala naman nakukulong sa utang eh. Kahit kanino ka pa lumapit, magmumukha ka lang tanga. Huwag mo na idaylan ng utang na yan para habulin ako ha. Tama ng pagiging asong ulul na ulul mo sa akin. Kailangan ko ang pera ko! Wala kang ang pera sa akin. Umalis ka na rito dahil nakakasira ka ng relasyon namin. Wala ako sisirain na relasyon dahil alam kong bagay kayo. Isang lalaking walang pangarap at isang babaeng malandi, libagin at maasim. Wala kang karapatang sabihin niya sa asawa ko. Wow! Asawa! Dati ex lang yan ah. Asawa na ngayon? Anyway, wala akong pake. Bibigyan kita hanggang sa susunod na linggo para bayaran lahat ng utang mo. Dahil magkakaalaman tayo kapag hindi mo ibinalik ang pera ko. Wala kang mapapala sa akin. Wala akong ibabayad sa'yo. Kaya tigilan mo na ako at hayaan mo kami maging masaya ng asawa ko. Kung naging miserable ang buhay ko, sinisiguro kong mas magiging malala ang sa inyo. Huwag mo ako subukan dahil isang beses lang ako nagbabanta. Pagkatapos nun, makikilala mo ko. Wala akong pakialam sa galit mo. Umalis ka na rito bago pa mawala ang katiting na respeto ko sa'yo. Huwag mong guluhin ang buhay namin dahil lang sa magulo ang buhay mo. Nanginginig sa galit si Karina pero ayaw niyang umalis. Alam niya sa sarili niyang wala na siyang nararamdaman pero ang dami pa ring katanungan sa utak niya ang mangilang beses na nanghihingi ng kasagutan. Nakisali na rin si Leia sa pagtaboy sa kanya. Marami itong sinabing masasakit na salita sa kanya pero bumubuelta rin siya sa mga ito hanggang sa nauwi sila sa pisikal na away. Bumawi lang si Karina nang sampalin siya kaya hinigit niya ang buhok ng babae. Maraming nakakakita sa kanila maging ang pamilya ni Sean pero walang handang umawat sa kanila. Natigilan lang siya nang si Sean na ang pumagitna sa kanilang dalawa. Itinulak nito si Karina habang nakaalalay naman sa kanyang nobya. Ito bang hindi panggugulo? Nakakahiya ka na. Ang daming taong nakakakita sa ginagawa mo. Hindi ako nagsimula nito. Bumawi lang ako! Umalis ka na ngayon na. Ano pa bang gusto mo marinig mula sa akin ha? Gusto mo bang harap-harapan kung sabihin sa'yo na hindi naman talaga kita minahal? Na ginamit lang kita dahil madali kang mauto? Na kaya kita pinakisamahan dahil nakukuha ko lahat ng gusto ko kapag nandiyan ka? Ano pa bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang mga naririnig at nakikita mo?
Manggagamit kang hayop ka! Hindi ko hihilingin ang kamatayan ninyong dalawa dahil gusto kong makita ang pagdurusa ninyo habang buhay. Isinusumpa ko kayo na kahit anong paghihirap ang gawin nyo, mananatili kayong mas mababa pa sa alikabok. Hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa pamilya ninyo. Higit sa 10 beses na pagdurusa ko ang mararanasan ninyo. Habang nabubuhay kayo, dadamahin ninyo ang galit ko. Mula sa inyo hanggang sa mga magiging anak ninyo. Hindi na naghintay pa si Karina ng kahit na anong salita mula sa kanila. Sobrang bigat ng dibdib niya. Yun ang unang beses na nakaramdam siya ng ganong klase ng galit at nakapagbitaw ng mga salitang binabalot ng puot. Hindi niya tinigilan ang dalawa hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang pera. Nagsampa siya ng kaso laban kay Sean gamit ang resibo sa bangko na nakakonekta sa pangalan ng dating nobyo. Ginamit niya yon bilang ebidensya na ninakawan siya nito ng pera. Umusad ang kaso, kaya napilitan silang magbayad sa kanya. O ano, magkano nang naibayad ng mga buwisit sa'yo? Nakikiusap nga sa akin na kahit 2K monthly daw maghuhulog sila. Kasi yun lang daw ang kaya nila eh. 2K monthly? Kailan sila matatapos magbayad sa'yo, Aber? Bakit hindi siya humingi ng tulong sa nanay niya o kaya sa kapatid niya? Parehong nasa abroad yun, di ba? Inabandona na raw sila ng nanay niya dahil lahat ng pera sa boyfriend na pinapadala. Tapos yung kapatid niya 2K binibigay sa kanya monthly. Ginigipit ko nga ngayon dahil nagsabi na baka next month na lang siya magbigay kasi nga gagamitin nila yung pera. Inaatake raw ng sakit sa bituka yung asawa niya eh. Hindi ako pumayag dahil usapan na namin yun. Isang laktaw na buwan alam niyang ipapatawag ko siya sa barangay. Kilala ko yun. Matapang lang yun pero duwag yun. Wow, tumatapang na si ante. Buti hindi ka nadadala sa panguuto niya. Kilala pa naman kita. Kapag nagpaawa yun sa'yo, nagiging marupok ka. No, hindi na ngayon. Tama na yung pagiging tanga ko noon. Hindi na para maulit ngayon. Kawawa lang yung ibang babae na ginamit niya rin. Tapos sa huli lolokohin niya pabalik sa ex niya. Naging maayos ang buhay ni Karina. Simula nang maghiwalay sila ni Sean, tila ba naging pabor na sa kanya ang lahat. Maayos ang trabaho niya at unti-unti niyang naibabalik ang pagsasaayos ng sarili niya. Ilang buwan na rin ang lumipas at nananatili pa rin ang ugnayan nila ng dati niyang kasintahan. Pero tungkol lang yon sa pagbabayad nito ng utang sa kanya. Isang araw, habang naglilinis si Karina ng kanyang bahay, biglang tumawag sa kanya si Sean. Bakit na naman? Kung makikiusap ka sa akin para sa hulog mo, noon pa malinaw nang hindi ako papayag na lalaktaw ka. Ilang buwan ka palang naghuhulog tapos 2K lang. Ni hindi na nga ako nagtubo. Makikiusap sana ako sa'yo na pautangin mo ako. Ang kapal naman ng mukha mo para mangutang pa sa akin. Hindi ka pa nga bayad sa dati mong utang. Kailangan kasi namin ng pera ngayon eh. May sakit si Leia tapos gusto ko sana na paoperahan siya. Hindi naman ako makapaghanap ng trabaho dahil walang tumatanggap sa akin. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Wala rin akong magandang skills. Sige na, unti-untiin ko naman bayaran eh. Hirap na kami rito. Wala na rin kami makain. Oh, bakit sa akin ka lumalapit? Nasaan ang pamilya nyo? Nakablock nga ako ngayon kay Mama. Ayaw na rin niyang padalan si na Mamang. Naibenta na yung lupa dahil na-ospital si Mamang. Si Tinti naman, hindi nagbibigay sa akin. Kasi nandun lahat ng pera sa asawa niya. Ititigil na nga raw ang pagpapadala sa akin ng 2K kasi kukunin na si Zach. Tulungan mo na ako, parang awa mo na. Hindi ko na problema ang nangyayari sa inyo. Buhay nyo yan. Kayo ang gumawa ng paraan paano nyo may iraraos yan. Basta ang ugnayan na lang natin ay ang sa utang mo. Kahit na anong pagpapaawa ang gawin mo sa akin, kailangan mo pa ring maghulog. Ibenta mo ang motor mo kung gusto mo. Huwag mo na akong guluhin kapag ganitong nangungutang ka. Hindi ko kayo obligasyon. Ikaw ang magsumikap dahil obligasyon mo yung pamilya mo. Para namang wala kang awa. May pinagsamaan naman tayo, di ba?
Ano bang pinagsamahan natin? Yung peke mong pagmamahal sa akin at panggagamit mo? Pasalamat ka na lang na hindi na ako gumanti sa inyo. Yung nangyayari na yan sa'yo, karma mo na yan. Pagbayaran nyo yan dahil sa dami rin ng tao na inagrabyado nyo. Alam ko na hindi lang ako ang ginanito mo. May iba pang babae na nagdusa dahil sa pagiging walang iya mo. Mahirap talaga kapag nagkakasingilan na ng mga kasalanan eh. Sana lang wala ng ibang babae pa ang magdusa pa dahil alam kong hahanap ka na naman ng ibang gagamitin. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo kami. Wala na ako ibang malalapitan eh. Babayaran naman kita kapag nagkaroon na ako ng pera. Huwag ka naman maging ganito kasama sa akin. Hindi ito pagiging masama. Natututo lang akong tumanggi dahil alam kong sa huli ako rin ang mahihirapan. Kung sana mas inuna mo magkaroon ng pagsisikap sa buhay mo, hindi ka sana nagmamakaawa para sa pera ng ibang tao. Wala akong maitutulong sa'yo. Pinatay ni Karina ang tawag at kahit na ilang beses pang tumawag sa kanya si Sian, hindi na niya yon sinagot. May kaunting kirot sa puso niya dahil nakakaramdam pa rin siya ng awa kahit na gaano kasakit ang ipinaramdam sa kanya noon ni Sian. Sa paglipas ng mga araw, hindi siya tinigilan ni Sian na kulitin, lalo na at nagiging mas mahirap pa ang pagsasama nila ng asawa niya. Tulungan ko kaya sila? Parang ayoko kasing tumanggi sa tao kasi naaawa ako. Tama lang yun sa kanila. Hindi mo na kasalanan kung nangyayari sa kanila yung ganon. Stop na sa pagiging people pleaser ha. Learn to say no. Hindi mo sila dapat isalba sa karma nila. Bigla ko lang kasi naisip yung sinabi ko noon. Sinumpa ko sila eh. Alam mo naman kapag galit ako, di ba? Kapag nagsasalita ako ng hindi maganda sa kapwa ko, nagkakatotoo. What if yung nangyayari sa kanila dahil din sa akin? Abay, di mas maganda, nakabawi-bawi ka rin, no? Imagine, sobrang grabe ang ginawa niyang panloloko sa'yo. Tama lang yon. Huwag kang makonsensya kung siya nga hindi nakukonsensya eh. Ni minsan ba narinig mo siyang humingi ng tawad sa'yo? Di ba hindi naman? Ibig sabihin, wala siyang pagsisisi. Sa'yo lang lumalapit yun dahil tinetest lang nila kung utu-utu ka pa rin ba. Huwag ka na magpagamit, okay na yun. Hindi mo kasalanan kung miserable ang buhay nila dahil deserve nila yon. Okay? Focus ka sa self mo. Huwag kang maging selfless sa mga taong selfish. Kahit na may awang nararamdaman si Karina, naging matigas pa rin siya sa pagtulong. Kaya nang isang beses silang magkatagpo ni Sian, nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa mga talaga ng ugali mo, no? Di ko akalain na ganyan ka pala. Nasa loob talaga ang kulo mo. Ang tigas mo! Bakit sa akin ka nagagalit? Hindi ba dapat magalit ka sa sarili mo dahil ikaw ang dapat na tumutulong sa asawa mo? Hindi yung inaasa mo ang buhay niyo sa ex mong hindi mo kamo minahal. Humihingi lang ako ng pakisuyo ko sa'yo pero ganyan ka na? Alam mo bang hirap na si Leia? Kapag umaatake ang sakit niya, wala akong magawa. Tapos wala na kami makain, hindi kami makapaganap ng trabahong dalawa. Ikaw ito may magandang kabuhayan eh. Ikaw pa itong nagdadamot. Sana makarma ka rin. Nakakatawa isipin na sa lahat ng mga masasamang nangyayari sa buhay nyo, nagagawa mo pa rin magalit sa ibang tao. Ngayon alam ko na kung anong mas higit na karma ang dinaranas mo. Yun ay ang sarili mo. Hindi na ako magsasalita pa ng kahit na anong masasakit dahil sapat na sa aking alam kong wala kayong katahimikan. Ni wala akong pagsisisi na nakikita sa'yo. Masyado kang mataas, masyado kang mayabang kahit na wala ka namang ipagyayabang. Dahil wala kang konsensya, wala kang awa. Sana naisip mo rin yan nung panahon na ginagamit mo kami para sa sarili mong kapakanan. Mahal niyo ang isa't isa, magsama kayo magdusa sa buhay. Ilang beses siyang pinagsisigawan ni Sian pero walang kibo si Karina. Umalis siya sa harapan ng dating kasintahan na para bang walang natitirang awa sa kanya. Doon niya lang napagtanto na tama lang ang ginagawa niya. Dahil kahit naman tulungan niya ang mga yon, sa huli, siya pa rin ang gagawing kakatawanan ng mga yon.
Sa paglipas ng panahon, nababalitaan na lang ni Karina na kung saan-saan na lang lumalapit si Sean para sa ikabubuhay nila. Nagkaroon sila ng anak ni Leia pero may sakit daw sa baga ang bata kaya naging sensitibo ito. Pero dahil wala silang pera, hindi nila maipagamot ang kanilang anak. Nakatira sila sa barong-barong na bahay dahil ang luma nilang tinitirhan ay naibenta nila para may magamit sila sa panganganak ni Leia. Hindi na nagkaroon pa ng maayos na trabaho si Sean na itataguyod nila ang araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagpasok niya sa mga trabaho na noon ay tingin niya'y pang mababang klase lang ng tao. Pero hindi naman nagiging sapat ang kinikita niya. Walang pag-asenso dahil wala rin namang handang tumulong sa kanila. Hindi alam ni Karina kung matutuwa ba siya na nagkatotoo ang isinumpa niya o mahahabag siya dahil pati ang bata ay naaapektuhan. Kahit na hindi pa lubusang bayad ni Sean ang lahat ng utang niya, pinutol na ni Karina ang ugnayan dito dahil ayaw na niyang makasagap pa ng negatibong enerhiya mula sa dating kasintahan. Basta ang alam niya lang, araw-araw nilang pinagdurusahan at pinagbabayaran ang mga kasalanan na nagawa nila. Alam mo, ewan dito sa mga kaibigan ni Sean, panay send sa akin ng update tungkol sa buhay nun. Akala ko ba kaibigan nila to? Bakit hindi nila tulungan? Tingnan mo may chat sa akin. Ang sabi araw-araw daw nag-aaway yung dalawa. Hindi na natatahimik ang loob ng bahay nila kasi panay na lang galit. Buti na lang hindi mo yan nakatuluyan. Baka ganyang buhay rin ang meron ka. Walang trabaho na asawa tapos pabigat at manluloko pa. Kawawa talaga ang beauty mo. Deserve nila ang kaguluhan na yan. Deserve nila ang isa't isa. Tuwang-tuwa ka talaga kapag may nakakarma na tao, no? Ay oo, sinabi mo pa. Lalo na kung masamang tao talaga. Tapos yung karma nila sagad sa kaluluwa nila. Ganyan sa nangyayari sa ex mo. Masayang masaya talaga ako. Isipin mo, ikaw na niloko, may magandang buhay, may magandang career, tapos sila nando nagdurusa. Sila ang unang tumawa habang umiiyak ka. Ngayon na ikaw na ang tumatawa, sila naman ang naghihinagpi sa buhay. Deserve na deserve makarma! Winner! Baliw ka talaga. Natatakot lang din ako sa mga salitang lumalabas sa bibig ko kapag galit ako. Sana wala na akong maisumpa na tao kasi talagang nagkakatotoo eh. Hindi pa naman nababawi ang sumpa. At sana rin mag-ingat ang mga tao na gumawa ng masama para naman hindi sila maisumpa. Hindi mo naman sila hinilingan ng masama ng walang dahilan, di ba? Out of galit yun sa ginawa nila sa'yo. Ay, tama na yan. Huwag na natin silang pag-usapan. Basta ikaw, maging masaya ka sa buhay mo. Huwag mo intindihin ang karma ng iba. Pero iniisip ko na siguro kung naging matinulang si Sean, hindi siguro ganyan ang mangyayari, ano? I mean, kung naging responsable sana siyang tao. Kaso, kahit nung kami pa lang, wala na talaga siyang pangarap sa buhay eh. Palagi niya lang sinasabi na hayaan mo ang mangyayari sa future na hindi dapat yun pinaghahandaan. Hayaan mo na, ganun talaga ang buhay. Kung may nagawa kang mali, dapat palagi kang handa sa karma na pagbabayaran mo. Pinutol na ni Karina ang lahat ng koneksyon niya kay Sean, kahit ang mga dati nilang kaibigan, para wala na siyang marinig na kahit na anong balita rito. May mga pagkakataon lang talaga na hindi niya maaalis sa isipan niyang mag-alala sa nangyari sa buhay ng dating kasintahan. Dahil sa sumpang ipinataw niya rito, alam niyang walang katahimikan, kasiyahan at pag-asenso ang kakaharapin nilang buhay. Kung siya ay nakalaya na sa sakit, ang mga yon ay hindi kailanman makakalaya sa kadiliman. Tuluyan na siyang walang naging balita tungkol sa kaganapan sa buhay ng dating kasintahan. Ang huli niyang naaalala na naibalita sa kanya ay nang mamatay ang anak ni Sean at Leia dahil sa komplikasyon sa baga.
Kapapanganak lang din ni Leia pero meron din itong diferensya. Sagad na ang mga pagdurusa nila pero wala naman na silang kakayahan na mabago ang kapalaran nilang isinumpa na. Bibit-bitin nila yon hanggang sa kanilang kamatayan. Nagpatuloy si Karina sa buhay niya hanggang sa lumipas ang panahon na nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Nakilala niya ang isang taong kaya siyang sabayan sa pagbuo ng kanilang pangarap. Kinalimutan na niya si Sean at ni minsan hindi na niya inalala kung anong buhay na ang meron nito. Sadyang merong mga tao na katulad ni Sean na ginugulo ang buhay ng ibang tao at nakikipaglaro ng damdamin. Ginagamit ang pagmamahal kapalit ng pera dahil lang sa walang matinong pangarap at plano sa buhay. Hindi nila iniisip na mayroong mas mabigat na kapalit ang maaari nilang pagbayaran. Huwag gawing laro ang pag-ibig, lalo na kung hindi kayang panindigan ang damdamin ng taong umaasa. Dahil ang pusong ginamit ay maaaring manahimik, pero ang galit na iniwan ay kayang bumalik sa paraang hindi inaasahan. At sa oras na yon, wala nang ibang matatakbuhan dahil walang taong nakakatakas sa sumpa ng kadiliman. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kina Elise Padilla, Febe Rañada, Rubelin Eneria, Gina Veldad, Giona Condua, Laura Lee Altarejos, Sherlyn Joseco, Razon Yao, Frozen Heartbeat, Melody Miralles, Joyce at sa mister niyang si Del Cantos, Limay 34, Jessie Pangadlin, mga tagaman Gray Commissary na sina Jea, Genevieve, Bernadette, Marjorie at Aljon ng Tapia General Trias Cavite. Kumusta kayo Jessica Araneta, Matt Sarol, Alegioho family ng Layagon, La Castellana, Chantal Vlogs, Chris Lawrence Villanueva, Lydia Lopez, Charlie Cuaton at Almali family, Ray Galedo at sa Galedo family, Perry Winkle, Annalisa Puaso, Lurian Vitalicio at sa kanyang anak na si Natalie Vitalicio, Rafael Marcos, Raquel Hasegawa, Nancy Makasakit at sa kanyang mama na si Nancy Kibalo Makasakit, Rose Bakel, Lori V, Virgie Olikino ng Angono Rizal. Hi kay Larcy Siriban, Easy Jane Pigues, Liam Excel Estoque, Mark Daniel Banawa, Arlene Torquiza, Marie the Lightworker, Marlo de la Cruz, Jen Vlog, Aya 82. Shout out kay Christine Maarat, Juliet Capisnon sa Nagas at Capisnon family ng Masbate City, Gia Gigi, Gemstone Claro, Maymay Paul, Mel Santarita, Marlene Andrada, Vanessa Alfeche, Odessa Lejano, Julatricia Larson, Relin Francisco, Karen Salut, Nashti 28, Yenzi Oda, Meka Melanie Padilla, Alan at Dena ng May Kawayan, Bulacan. Shout out din kina Marilyn Belmonte, Jocelyn Arguete, Teresa Dominguez, Rosalyn Luna, Janisa Toledo at sa Toledo family ng Parañaque. Shout out kay Jenny Visuco, Cherry Carion, sa mga taga-Alcuoz, Dubai na sina Cherry, Charity, Virginia at belated happy birthday kay Maylene. Binabati ko rin si Chef M at si Ate Auring, Minda, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.